God bless you, the beloved brother George Lopez. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Itaas ang kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataon. Kalumos sa amin nga nakarating kami dito sa dako ng Iloilo Station. Thank you so much, Lord, that we here safely by the grace and protection. To the first leading prayer, Lord, Pastor Desalmin, thank you so much, Lord, that you bless every part of the service, Lord. Until now, we feel the holy presence of God. I beseech you, God, to please anoint the little servant, delivered love and bashes to the brethren, and I by Satan cast out hindrances right time, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, and gave double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, William Almeida, the end-time prophet of our loving God, and always remember and cherish the blessed memories and golden precious teaching, our beloved son, Pastor Lincoln Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved co-workers here, especially ang beloved Sax 30s, wala man sila sa Manila, sa aming mga kapo ang gagawa dito, may beloved family, may wife, may children, from CDO, at sa inyo po lahat diri sa dako ng Iloilo, mga kasimanwa ko. Amen. Mga musisyan po natin, salamat sa ating malapay noon, na kita ay nagkita-kita subong adlaw. Pasensya na kamo kay mga napulo lang kabilog ang ako Ilonggo. Kung naluan ko Cebuano, basi hindi ta maintindihanay. Kaya permit me nga magsalita na kong Tagalog. Amen. Everybody say praise the Lord. Sa mga dugay na nga mga kauturan dire, so umpisa pa ng ano ba nga tuig ni start ang Iloilo? Dugay na no. Panahon pa ni Israel, panahon pa ni Batsirimi, ni Ardi, ni lahat hanggang ngayon kay Barsak, still Iloilo pa rin. Amen ba? Amen. Hindi nagbabago. Mawala man yung mga preacher, mawala man yung mga manggagawa, ang church hindi po mawala. Still manatili po ito. Amen. We are the church of the living God. Iglesia tayo ng ating Panginoon. Ang Panginoon po ang nagtayo nito, ang Panginoon ang ibatatag nito, ang Panginoon ang ayos nito, kaya walang sinong tao makabungkag. Amen. Now Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Walang makawasak. Amen ba? Walang makamasak. Kaya nandito pa rin tayo. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya paglingkod sa Diyos, mga minamahal, parang masyado malakas yung monitor. Inaalang unti, but malakas yung monitor masyado. Ang paglingkod sa Panginoon, yan. No? Ito po ay kailangan natin yung endurance. Endurance. Makita nyo sa battery na Motolite, may nakasulat endurance. Ibig sabihin, matibay, matatag, nanatiling matagal. Ibig sabihin, matagal masira, matagal maubos yung kalayo. Amen. Kaya yan ang po dapat ang Kristiyano magkaroon tayo ng itong na endurance. Iba-iba mang pagsubok dumating sa buhay natin, intriga ng kaaway, hardship, difficulties, trials in life, panunukso ng kaaway, panukso ng tao, lahat gamitin ng demonyo, ay ang kaaway natin hindi tao. Mark my word. We wrestle not flesh and blood, but against principalities, power, dominions of darkness. Lahat in the high places, na paligiran tayo ng kaaway natin makikita, ito ay espiritu. Minsan umuudyok lang sa isipan ng tao. Minsan di mo maintindihan, ngayon nagkamustahan pa kayo. Sunod na araw magkaaway na kayo. Amen ba? Diba? Nakita kayo sa church ngayon, pag sunod na araw, Miyerkules, hindi na kayo magkamustahan ay tisod na sayo. Hindi po siya ang kalaban mo, yung kapatid mo, yung espiritu na minsan nagpapagitna sa taliwala sa gitna natin.
upang tayo paaway-awayin. Sabi ko doon sa principal meeting, wala naman dapat pag-awayan. Di wala naman atin dito. Wala tayong property sa church. We are so blessed by our loving God. Why? We are called in this church. Tinawag tayo, naging Kristiyano. Katulad sa amin, naging presyo, manggagaw, ni presyo, papugi-pugi na lang, payabang-yabang na lang. Ibig wala naman atin dito, wala naman tayo dapat pag-aagawan. Hindi naman ito ating kapatiran, hindi naman ating iglesia, wala. So lahat tayo the same, equal sa harapan ng ating Panginoon. Dapat ang pairalin natin dito ay pagmamahalan. Love one another. Help one another. Exhort one another. Help one another. You understand, both of us, magintindihan tayo. Magmahalan tayo because God is love. Amen ba? Amen. Basta importante na tayo manatili na maglilingkod sa ating Panginoon. Ay once hindi tayo manatili, mawala tayo sa Diyos, kawawa ating kaligtasan. Remember, ilang taon na tayo naglingkod sa Diyos, in the split of a seconds, a minute, mawala tayo, sayang yung ating naumpisahan. That's why today, I preach to you about endurance. Endurance. What do you mean by endurance? Kung sa Tagalog pa ay tibay, tatag, pagtitiis, pagbabata. Yun pong gitawag na endurance. The power to withstand hardship or trials. Amen? Amen? Sabi na, endurance is never giving up. You never giving up. Kahit anong pagsubok, gawa ng kaaway, but you never giving up. Ang sabihin mo palagi, Lord, don't say no to Jesus, but say yes every day. Say yes anyway. Yes, Lord, I will serve you. I will continue serving you. I will never giving up whatever trials, hardship comes in my way. Yun pong Kristiyano. Amen? You withstand. Tumayo ka. The power to withstand against hardship and trials, stress in life, upang tayo makamit natin ang buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Galatians 6:9 ay hindi pakibasa. Galatians chapter 6 verse 9. Medyo malamig dito eh. Kaya kailangan natin electric fan. Galatians 6:9. Parang masyado malakas yung mic ko. Malakas ba? Okay lang. Baka kasi mabungol lang mo. Ako nabubungol eh. Sobrang lakas na monitor. Kaya hindi lang mga technician. Tagalog. O Ilonggo. May Ilonggo sila eh. Nagtagalog na gana ko, magtagalog ka pa. Dapat Ilonggo ha. Para mag-intindihanay. Amen. Wala natuto na magtagalog tanong, wala na Bisaya ang Ilonggo eh. Yeah, Ilonggo, hiligay noon. Galatians chapter 6 verse 9. Diri sa mga taga-Galacia, size 9. Kag indi kita magpaluya sa paghimo sang maayo, kay nagakaigo nga dag-on mag-ani kita kung indi kita pagpunawon. Amen. Palakpakan natin Diyos. Amen. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag daw tayo maghibagod, makapuyan, makutoy. Tama ba? Parang madalo ba? Sa paghimo sang maayo, kaya sa tamang panahon, kung hindi ka mangluya, hindi ka manghihina, ikaw mag-aani ng pagpapala. Hindi may iwasan bilang tao as human.
Talagang sometimes we feel hard, we feel tired, we feel fatigue. Sometimes we faint that. Saan tinatamad na tayo mag-overnight? Wala nag-email ah. Sumasamba na tayo Sunday. Pag Wednesday, hindi na ako samba pag Wednesday kasi madali lang matapos, malayo pang bahay, gabihin ako pag uwi. Pag overnight, hindi na ako mag-overnight kasi pagod na ako. Nagtinda pa ako ng siopaw, pagod na eh. Bukas magluluto pa ako. Minsan nyo, nakaramdam ka na ng pagod. Nawala yung endurance sa'yo. Yung paglilingkod sa Diyos, we need endurance. We need to be endured everything. The Bible say, he that endureth up to the end shall be saved. He that endureth up to the end shall be saved. Yung maging matiisin, maging matibay, nagpapatuloy, continuous, persistently. Nagpapatuloy, sila lamang ang maligtas. Ang Biblia nagsabi, hindi ako. Baka sabihin ng rebuke ako, hindi ako nagre-rebuke. Ha? He that endureth up to the end, shall be saved. Amen? Dalawa yon. He that overcometh shall inherit eternal life. Mahimo kang overcometh. Anong overcometh? Kaya makadaog ka bala? Malabangan mo kung sa Bisaya. Malampasan mo ang tanan nga klaseng pagsulay sa buhay mo. Na-overcome mo. Nadaog mo. Ikaw lamang ang magmana ng gingharian sa langit. You shall inherit eternal life. Amen? Amen. Then, ang isa, ang maging matibay, naging matatag, nagpatuloy, naglingkod sa Diyos. Endure it up to the end, shall be saved. So, hindi ka magpatuloy, hindi ka naging matatag, hindi ka na maging matapang naglingkod sa Diyos. Huminto ka, humiwalay ka, humunta ka sa iba. Mga minan, mawala ang iyong kaligtasan. Hindi ka nakapag-overcome ng problema, hindi ka nakapag-overcome ng sarili mong kahinaan, your emotion, your feeling and emotion, hindi mo na pagpigilan. Hindi ako magsamba dahil natitisun ako sa mga kapatiran sa church, hindi na ako magpatuloy magsimba, pupunta na ako balik sa aking reliyon, mawala, hindi mo na overcome. Hindi mo na overcome, hindi ka pa naging pag nagpatuloy, hindi ka maligtas, wala kang buhay na wala hanggan. Just simply like that, ang paglingkod sa Diyos. Tatay, let us not be weary in well-doing. Anong well-doing? Mabuting bagay na ating gagawin. In well-doing. Amen? Amen. And let us not be weary. Tayo malungkot. In well-doing, for in due season, we shall reap. Mag-aani tayo sa tamang panahon. If we faint not, hindi ka makapuyan. You never faint. Tumalakad ka, you never faint. You walk, you never faint. You run, you never faint. Nag-overnight ka, you never faint. Lahat, nagpapasting ka, you never faint. Nagbibigay ka, you never faint. Sumasamba ka, you never faint. If you never faint, you shall reap the blessing from our loving God. Everybody say praise the Lord. Sunod, Hebrews chapter 12 verse 1. Sa paglilingkod sa Diyos, don't expect na palagi na lang mainit ang panahon. Sometimes, makakita ka ng panahon magalom. Amen? Amen? Magdilim din ang panganod. Magkidlat din. Hindi sa lahat ng panahon nga magsidlak ang adlaw tabunan sang madulom nga panganod. Basahin natin. Hebrews chapter 12 verse 1. Diri sa Hebreo, kapitulo 12, 1. Busa sanglit, ginlibutan kita sing tama kadako nga panganod sang mga saksi, ing sikway ta, taman ang tagsa ka kabugatan, kag ang sala nga nagatapik gid,
kag magdalagan kita nga may pagbatas sang dalaganon nga ginabutang san atong atubang. Amen. Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. So, therefore, since we are surrounded by such a great clouds of witnesses, let us lay aside every weight. Isalikway ta ko no to, isikway. Ha? Isikway? Isikway no? Sa Bisaya kasi sa Cebuano isalikway eh. Isikway ta ang tanan nga mga kabugat sang sala nga atong ginapanghimo. Sang Kristyano ta, manginom patag syuktong. Butangan baton baba simburyo. Amen. Amen. Mag-alaga tag manok. Wala problema mag-alaga manok, basta ato lang ihawon. Ang problema mag-alaga kag manok ipangbulang. So sa Biblia, isikway, lead us aside the weight and the sin, sala, which that so easily visit us nga sa atin, nga atong ginahimo. And let us run with patience the race that set before us. Dalagan kita nga may pagtitiis, patience, pailob, pasensya, pagtitiis sa takbo na dito linagay sa atin ng Diyos. Because ang pag-alagad, paglingkod sa Panginoon, ito po'y takbo, dagan sa lumba ng kinabuhi kung sa Bisaya pa. Dalagan sa lumba sang kabuhi. Let us run with patience the race that is set before us. Kumbaga sa another English term, and easily entangled, let us run with perseverance. With perseverance the race marked before us. Anong ibig sabihin ng perseverance? Dito patience eh. In another English, perseverance. Ang ibig sabihin ng perseverance ay ginawa, persistence, determination. Persistence, determination. Ano yung persistence? Nagapadayon ka nga determinado. Just like ang tao nagdalagan sa marathon. Sinong mga player ng marathon dire? Nang nagdalagan sa marathon, wala. Sinong sabungiro, bayo kamot? Hasta subong barod, sagasabong ka pa? Asang una, ginaklaro ko lang, kaya hindi takapantaon sa adults. Everybody say praise the Lord. Sang una pa. No? So, ang tao ngagang marathon, say malimbawa, 10,000 meteran, napakalayo na. Tao ngagang marathon, hinay-hinay mo na. Kaya para malahutay bala, ang Santa Bisaya pa. Astagin maabot niya ang finishing line. So kinanglan sa taong marathon kinanglan ko niya ng persistent determination. Nga bisan ginapulikat siya, sakit ang tuhod niya, mga tiil niya, tanan, uhahon siya, gabi na batsigan sa tao nga nagdalagan sa marathon. Hindi maintindihan. Pero still, ang iyang determination nagapabilin. His determination persists, nagapabilin determination kanya ano ang nasa isip niya. Kung magpadayon ako dalagan ni nahihinay base ang mga kontra ko, mga tumba na sila at mga lipong. Ako ang mabilin, ako ang mag-champion, ako magdaog. Muna ginahambal ka, persistent determination. Padayon ka, tindog ka, maging matatag ka, diretso ka lang, diretso, pangalagad sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung mag-untat ka, magdulog ka, hindi mo maabot ang finishing line. Perseverance, persistent determination, patience. Let us run with patience. Let us run with perseverance. Patuloy, determinado ka, nagapabilin ang iyong pagdeterminado. Maala na anong matabo sa akong kabuhi, basta ako magpadayon, simba, alagaran kong Ginoo. Kaya nabalo ako pag-abot sa adlaw, ako may langit, maluwas ako, may kabuhing, walay katapusan, pagpalain ako ng Diyos. I will run the mark that visit before me. Yung marka na linatag ng Diyos sa atin, the shield of salvation na nandito sa atin, itakbo mo yan.
You run with patience. You run with perseverance. Pagpatuloy nyo. Yan ang itong na endurance. Natili kang matatag, matibay. Ay kung naatras ka, hihinto ka, sa isang idlap, mawala yung pangako ng Diyos na kaligtasan. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ngayon, sabi mo, Brad, hindi ko na kaya mag-overnight eh. Hindi ko na kaya magsimba, busy ako masyado. Hindi po natin masabi, hindi natin kaya. Kung kita lang, hindi natin kaya. Bakit? Wala tayong sapat na lakas. Wala tayong sapat na kapangyarihan, lakas ng loob na magpatuloy maglingkod sa Diyos, because you are just only human. Sometimes we forget. Sometimes we commit sin. We are all subject to sin sometimes as human. Pero ang pangako ng Diyos, magawa natin ito. Kaya natin ipagpatuloy ang kaligtasan natin. Kaya natin pagtibayin ito. Kaya natin pagpatuloy ito. Bakit? Mayroon Diyos na nagpapalakas sa ating buhay. Mayroon Diyos. Sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who give us strength to me. Mahimo kong lahat ng bagay. Magawa kong lahat ng bagay dahil may Diyos, si Kristo, na nagbibigay ng lakas sa aking buhay. Wag mo sabihin, hindi mo na kaya. Hindi ko na kaya ang pagsubok, Lord. Hindi ko na kaya ang kahirapan. Hindi ko na kaya ang mga preaching masakit. Amen. Hindi ko na makaya. Palagi lang ako na suspended, Lord. Eh, kung magawa ka ng masama eh. Pag hindi ka masuspended, huwag ka magawa ng labag. Tapos reklamo ka. Amen. Hindi ko na kaya, Lord. Natural yan, mga kapatid. Tayo walang lakas. Walang sinong taong malakas. Recorded in the Bible, even Samson, napakalakas sa tao. Amen? Amen? Si Samson napakalakas sa tao in the Bible, pero nagapi siya ng kaaway. Why? Because Samson playing with temptation. Gaano ka man katibay yung Kristiyano dito, kalakas, matagal ka na. Kung may paglaro ka sa temptation, gagapiin ka ng kaaway. Si Samson malakas, pero pinagbigyan niya nagipaglaro sa temptation. He's playing into temptation. Nagipaglaro sa kay Delilah. Napagaganda ni Delilah ang babae, si Samson napakagwapo, matsong-matso. Sabi ni Delilah, Samson, mahal pang tawag. Amen. Lalo pa siguro kung honey, darling, parang gumaganon siguro yung tainga mo. Amen. Eh, nagipaglaro si Samson, pinasok, halika dito Delilah, pasok ka sa kwarto ko. Yun, delikado. No, ngayon, pick up ni Samson yung ulo, ani Delilah, nakatulog si Samson. Habang nakatulog, hinahanap pala ni Delilah kung saan parte ng katawan niya, nga doon galing ang lakas niya. Amen. Unang time, nakagising si Samson. Ay, ano ginagawa mo sa ulo ko? Ay, wala. Okay lang. Sunod naman, nakagising ulit. Pangatlo, nadala na rin si Samson. Amen. Hindi ka matukso kung hindi ka magipaglaro sa temptasyon. Ang temptasyon hindi sala. Kung ikaw matukso sa temptasyon at mahimo mo, yan ang sala. Tandaan po natin, mga minamahal. Nakatulong Samson, natukso si Samson ni Delilah. Saan ba galing yung lakas mo, sweetheart, mahal, I love you, honey? Siya dyan lang sa gitna ng ulo ko. May buhok ako dyan, yung mahaba. Sinabi yung sikrito. Amen? Pinatulog ni Delilah Samson, sarap ng tulog. Ginupit ang buhok. Pagising ni Samson, nagulat si Samson.
para siyang utan nga laswa. Amen. Danlog na, okra lang nabilin, kulitis, ano ba na? Amen. Everybody say praise the Lord. Halos hindi siya makatindog sa katre. Pagtanaw niya, putol na. Si Delilah nagkatawa, nagkadlaw. Grabing demonyo, kinadlawan siya. Si Samson, nagapi ng kaaway, namatay, nabulag. Grabing nangyari sa buhay niya. Ganoon po ang buhay Kristiyano. Hindi natin kaya kung tayo lang. Mahina tayo. Kailangan natin yung lakas nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Kaya pag sumamba tayo, either Wednesday, Friday, or Sunday, kailangan sikapin mo dito na pag-moving ng Holy Spirit, makisabay ka magpuri sa Diyos. You invite the presence of God to touch your heart, that you be filled by the Holy Spirit. Because ang power natin ay galing lamang sa Holy Spirit. Pag wala kang kapuspusan ng Banal Espiritu, hindi mo naman presensya, wala kang kapangyarihan. Your lack of power. Yung kapangyarihan natin, pag nadama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon, magkaroon ka ng overflowing joy, unspeakable, full of glory. Napakasarap isinggit, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Then you are overwhelming of the Holy Spirit. Nanginginig ka, napuspos ka ng Banal Espiritu. Yan pong power ng Kristiyano. Pag wala kang Holy Spirit, kulang ka sa kapuspusan ng Banal Espiritu, your lack of power to fight against temptation, against Satan's lahat, even ourselves. Hindi natin kaya labanan yung kahinaan natin, yung pagkatao natin, our lust of the flesh. Lahat hindi natin kaya pag wala kang Holy Spirit. That's why we need the Holy Spirit. Pag may Holy Spirit tayo sa puso, yan po mamunga yan ng siyam na bunga ng banal na Espiritu. Ang Kristiyano, tawagin ka lang tunay ang Kristiyano kung yung siyam na bunga ng banal na Espiritu nananahan sa puso mo. Pero pag wala sa yung 9 fruits of the Holy Spirit, hindi ka matawag Kristiyano. I'm sorry to tell you this. Importante the 9 fruits of the Holy Spirit in our life. Love, may pag-ibig ka. At sipain ka dyan, sigawan ka, mahal mo pa rin siya. Minsan dito, hindi tayo kamustahin, magalit ka na eh. Wala kang Holy Spirit, wala kang fruits of the Spirit. Love, peace, payapang-payapa ka. Wala kang pakialam ano nakita mong katitisuran. Wala kang pakialam nakita mo mga istorya, mga wakalang kabulan. Wala kang pakialam. Samba kang maligaya, payapang puso. Dahil punong-puno ka ng banal na Espiritu. Love, peace, joy. Joy, puno ka ng kasiyahan sa puso. Meekness, maamo ka. Kindness, mabait ka. Goodness, lalo ka napakabait. Goodness. Long suffering, matiisin ka. Mapasensyahin ka. Mayroon kang perseverance. Faith, mayroon kang panampalataya. Whatever trials arose in your life, you can tackle that. You stand to withstand against hardship and trials because mayroon kang panampalataya. Sapat na panampalataya. Bakit? Ang banal na Espiritu na sa puso na nanahan mo palagi. Importante sa Kristiyano yan. Pag wala sa iyong puso ang panananahan ng banal na Espiritu, daigin ka ng kaaway. Si Samson nadalas tentasyon ni Delilah. Kaya wala, namatay si Samson, kawawa. Huwag natin pabayaan agawin ni Satanas ang ating kaligtasan. Huwag natin pabayaan patayin ni Satanas ang ating panampalataya. Fight! Laban, tumayo ka. Maging matatag ka, maglingkod sa ating Panginoon. You need endurance in serving the Lord. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who give me strength. Ako na lang magbasa. Amen? Everybody say praise the Lord. Hindi tayo pabayaan ng Diyos, mga minamahal. I can do all things. Lahat ng bagay, magawa natin. All things all things. So, kaya mo magbigay ng tithes offering, kaya mo magpuri, kaya mo magpakabanal, kaya mo manghayop, kaya mo mag-overnight, kaya mo magsimba Wednesday, kaya mo lalo na Sunday, makaya mo lahat.
Makaya mo iwasan ang tukso, makaya mo iwasan sanlibutan, makaya mo sundin ang kalooban ng Diyos, makaya mo iwasan hindi dapat gagawin mo nga bawal. You can do all things. You can do all things. Which Christ strengthened me. Nga ang Diyos nagpapalakas sa akin. Ewan mo sabihin, Brad, natukso ako. Uy, kuya, natintal ako, natukso ako. Mahina kasi ako. Kaya nga, sinabi din, walang mahina eh. Kaya palagi nananaan sa pusong banal ng Espiritu, mayroon kang lakas kapangyarihan. Maiwasan mo yung kasalanan taksa. You shall lay aside all the weight of sin that beset you. Makaya mo yan. Hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Even in tribulation time, trials time, hardship time, may pangako ang Diyos. Hindi niya tayo pamabayaan. So we need patience in serving the Lord. Patience and perseverance. Ang meaning, persistence, determination. Pagtitiis, hindi basta-basta ang pagtitiis, pagpapasinsya, nga tayo makapagpatuloy lamang sa paglingkod sa ating Panginoon. Kahit magulo pa, magamo pang iyong pamilya, wala ka pakialam. Minsan yung ating tatay, pigilan tayo magsamba. Yung ating nanay, pigilan tayo. Minsan yung tatay, nanay, pigilan ng anak. Amen. Labuas natin sa ating loob ng pamahay. Kaya sabi ng Biblia, your number one enemy, your foe, is in your household. Kaya nag-umpisa ang kaaway, gulo sa loob ng bahay natin. Minsan yung mag-asawa, hindi mag-intindihan ng bana. Amen. Sweetheart, simba na, ikaw lang da. Kay mainit man ka. Ikaw, mabugnaw. Amen. Amen. Day, simba na day. Nga, ikaw lang ha. Magsimba lang ko na pag mula na si Barsak. Amen. Magsimba lang ko na pag wala na si Tertes. Sinong kapalit? Ha? Sinong kapalit? Wala may kapalit. Kaya sinasabihan pa kayo, kami nga manggagawa, alisin man kami sa ibang mga outstation, still manatili ang outstation. Kayo, manatili lang kayo dyan. Hindi ibig sabihin na kung hindi mapaalis yung hindi nagusto na preacher, hindi kayo sasamba, ay saan yung kaligtasan nyo? Hindi yung preacher manggagawa ang magligtas sa inyo. I tell you frankly. Kaya pag titingnan mo yung tao, ako titingnan nyo ako, matisod ka sa akin. Bakit? Malaki ang tiyan ko. Sabihin mo, hindi ko nagpa-fasting. Diba? Malaking mukha ko, wala akong fasting, matisod ka na sa akin. Mag-preach ako, masakit, mayabang yun, ang bugiro, tikalo na si Brandy, matisod ka na sa akin. Pero kung titingnan mo sa akin, hindi yung sarili ko, ang titingnan mo yung sinasabi ko, salita ng Diyos yan, hindi ka matisod, manatili ka. Kasi ang bawat tao, mayroon yung tawag na individual differences. Kaya kung sabihin mo, gusto kong preacher mabait, gusto kong asawa ng preacher mabait, eh wala namang mabait sa Biblia eh. Kaya ang Panginoon tinawag, oy, good master. Tawag ng mga presyo. Maayong master, maayong, mabuot. Ano ang bansang Ginoo? Why you call me good master? Why you call me good master? Sa lupa, walang maayo, mabuot nga master. Sa langit lang. Amen. So kung kapangita ka siyang mabuot, eh, yan ang kriteria ng Panginoon. Di kung kapangita siyang mabuot, tangla ka lang to sa langit ha. Lord, napakabuot ni mo ha. Kaya mga tao di sa magtanaw ko sa baba, mga tikalon. Hindi lang ko magtanaw sila. Dito lang ko pinispabaw. Tingko maglakad kasi gala ka muna oh. Para makabangga ka sa stick-trick pan. Pinabanggaan mo stick pan, matisod ka naman. Amen. So, wala na makantuan. So you need adjustment. Palawakan ng unawa sa paglingkod sa ating Panginoon.
Basta importante, ayaw pagtanaw sa tao. The Bible say, look unto Jesus, for He is the author and the finisher of our faith. Huwag natin titingnan ng tao, look not unto man. Pag tumingin ka sa tao, isang minuto lang, wala na, tisod ka na. Amen? Amen. You need much understanding. Mag-pray ka, Lord, ipaintindi mo, ipunawa ko sa akin. Bakit galit na galit ako sa isang manggagawa? Tulungan mo, Lord, alisin mo yung galit, palitan mo ng pag-ibig. Amen. Para pagdating mo sambahan, magdala ka na ng cake, piece of piring. Sabi mo kagad dito, sister, galit ako sa iyo. Ito ang cake, piece of piring. Amen. Yung cake, may nakalagay pa doon na, I love you. Hindi, mapahiya yung binigyan mo ng cake. Bakit, sister? Ano ba talagang natisuran mo sa akin? Hindi, maldita ka. Suplada ka. Tikalon ka. Pero tapos na, kaya naghatag lang mga cake sa iyo mo. So, friend na ta. Friend forever na ta. Palagpakan natin Diyos. Amen? Nagregalo ka na eh. Siyempre, pag nagregalo ka na, ibig sabihin, you forgive and forget. Kasi nagregalo ka na eh. So, yan ang Kristiyano. Maging wise tayo. Maging wise. Pag hindi ka maging wise, mawala ka sa Diyos. Amen? Magawa nating natambagay na may Diyos ang mapalakas sa atin, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Ulitin ko po, huwag kang tumingin sa tao. Tumingin palagi kayo sa ating mahal na Panginoon. Experience po namin yan, mga gawa. Experience po namin yan. Eh, pag tumingin ka sa tao, hindi ka makatagal. Ako noon, maguhan pa ako eh. Magkasamahan ko mga pulisya sa labas, naghahayo kami. Grabe mga insulto ginagawa sa akin eh. Parang gusto ko sumbagon eh. Pero sabi ko, Lord, naghana-nagana ko. Sabi ko, sumbagon ko eh. Pag-abot ito, praise the Lord, Brad. I love you. Eh, ano ang bal niya sa akon? Ipikpik niya ko sa baga. Brad, magpakumbaba ka lang. Ipag-abot sang panahon, magsawa ka, wali. O, hindi naman ah. Di mo na tabo na eh. Wala mo kung magsawa sa wali. Pero sabihin, magsawa ka na bla. Sabihin, nag-abot ng pagpapala ng Diyos sa iyo. Amen? Nagpakumbaba lang ako eh. So hanggang yon, yung preacher nagsabi sa akin na ganon, siyang nawala. Siyang nawala. Ito mo? Maganda pala yung nag-endured ka up to the end. Naging matatag ka, naging matibay ka, na natili ka lang. Persistent determination. Siya nga nagsabi sa akin, nawala. Siyang nawala. Nagkita kami. Sabi, Ande, grabe ka na. Nagpala ka na. Sabi ko, ikaw. Wala nang pagpapala sa akin. Sabi ko, pinagpala ka man, kaya galing ka sa Australia. Nag-abroad siya eh. Kung sabi niya, wala na. Kahit marami akong pera, wala akong kagalakan. Yan ang importante sa atin. Kahit wala kang pera, basta may kagalakan ka sa puso. Nanatili ang banal na espiritu sa puso mo. Marami man kang pera, mayaman ka sa buong daigdig. Wala naman kang kagalakan. Walang Holy Spirit sa puso mo. Useless ang lahat ng bagay. Because the Bible say, what a man if against the whole world and suffer the loss of his own soul. What a man give his change for his soul is nothing. At ang kwarta na buong daigdig sa iyo pa, mawala ka sa Diyos, nothing. Amen? Last verse na lang. Ako lang ginapadugayang gamay, kayo maaga pa man. Alas 3 na magaliw. Deuteronomy chapter 3 verse 18. Verse 8. Deuteronomy chapter 31 verse 8. Kaya hindi pakibasa. Diri sa Deuteronomio 31:8. Kag ang Ginoo, siya ang nagauna sa imo. Siya magaupod sa imo, hindi siya magpabaya sa imo o kon magbiya sa imo.
dili magkahadlok ukon magkahangawa. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang Panginoon ang siyang manguna sa imo. The Lord, He is that go before thee. And He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Sabi niya, ang Panginoon manguna sa imo. And the Lord, He is that go before thee. Pangunahan kita pirmi sang Ginoo sa nang kahimuon. And He'll be with thee. At siya kaupod naton. Neither forsake thee. Hindi tayo i-forsake ng Panginoon. Isikway. Kundi di ka mahadlok. Hindi ka mangluya. Kaya ang Diyos kaupod naton pirmi. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. He will go before us, and He always be with us. He never leave us nor forsake us. Fear not and be dismayed. Huwag ka lang matakot. Huwag kang manglulupaypay. Dahil ang Diyos, pinangunahan tayo, sinasamahan tayo. Hindi tayo pabayaan talikdan ng ating Panginoon. Sa bawat gawin natin, sinsiro ka maglingkod sa Diyos, kasama natin Diyos, pangunahan tayo palagi ng Panginoon. Huwag ka lang matakot. Huwag kang manglulupaypay. Makaya natin ang lahat ng bagay. Dahil siyang nagpapalakas sa ating buhay. Habang inaawitan natin ang Diyos, mga minamahal, sikapin natin na madama natin ang presensya ng Diyos sa oras na ito. Huwag mo pigilan kung kinakatok ka ng banal na Espiritu sa puso. Umiyak ka, sumigaw ka. Purihin mo ang ating mahal na Panginoon. Because we need the presence of God today. We need the Holy Spirit today. Siya lang atong power, kapangyarihan. Sa gitna ng alon Mabalik sa puso natin pagyon, yung presensya. mga pagsubok ay bumabayo. Patuloy kong itataas ang kamay. Huwag kahilig ka, Nalibay Diyos ka buhay. Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na From your heart, purihin mo Diyos yan sa puso. Sumigaw ka. Kamay mong presensya. We need the Holy Spirit in our heart today. Pinatawag mo sa gitna ng alon at pagyo. Mga pagsubok ay bumabayo. Patuloy dumarating mga pagsubok sa akin. Ako ay masigaw.
Dahil ikaw ay Diyos ka buhay. And pangako mo, hindi mo kami pabayaan. Sa gitna ng alon at bagyo, mga pagsubok man nga bumabayo, patuloy kong itataas sa aking kamay. Dahil ikaw Diyos ka buhay. Jesus, huwag mong pigilan ang presensya ng Diyos. Kailangan natin madama ang presensya ng Panginoon. Kailangan natin madama ang banal na Espiritu upang mananahan sa puso natin. Mabalik ang siyam na bunga ng banal na Espiritu. Yan pong ating lakas, tibay ng loob, kapangyarihan laban sa tentasyon, sa kaaway, at tayo mga patuloy maglingkod sa Diyos. Mga minamahal, wala nang pinakaswerteng tao tayo sa balat ng lupa. Dahil nakilala natin yung Diyos na buhay. Buhay ng Diyos makapangyarihan. Ang ating mga pastor ay totoong propita ng Diyos. Totoong lingkod ng Panginoon. Sa iyang panalangin tayo po inabot at pinagpala. Bilabastan pastor. By their sacrifices and agony and prayer, mga minamahal, tayo po'y pinagpala ng Diyos. Nabilong tayo sa Church of the Living God. Kaya walang pangalinlangan, tayo po'y taga-magmana ng buhay na walang God. Matuloy tayo maglingkod sa Diyos, mga minamahal. Manalangin tayong lahat. Ang gusto lumuhod, lumuhod. Ang gustong tumayo, tumayo. Kausapin natin ang Panginoon. Talk. The prayer is talking to God. Talk to Jesus. Kausapin niyo ang Panginoon. Istoryahan ang Panginoon. Ipaabot mo sa Panginoon ang ginagusto mo. Tawagin mo siya. Habang pinapatanggap kong bisita, baguhan, pasunda. Istorya niyo ang Ginoo. Jesus. Sabat. Asbayo kamot. Sabat kaday. Ginoo. Salamat. Simong gugma sa akon. Gindawat ko ikaw. Dawat ko ikaw nga akong Ginoo. Diyos kaghari sa akong kabuhi. Isulat ang ngalan sa libro sa kabuhi. Luwasa ako.
subong adlaw. Sa ngalan ni Isus. Amen. Salamat sa isa kakalag, Lord, nga nagdawat sa luwasa sa kaluis siya. Siya may pamilya niya maluwas pagabot sa dason pang mga pastor sa pangalan ni Isus. Amen and amen. Mga minamahal, padayon kita mga muyo sa ating Panginoon. Huwag niyong pigilan na nadarama yung presensya ng Diyos. That is revival. That is refreshing. That is in the feeling of the Holy Spirit. Itaas yung kamay, manalangin tayo sa Espiritu. Opo, Panginoon, maraming salamat sa habagang tawa mo sa amin, Lord. Tulungan mo kami. Patawarin mo kami. Kahabagan mo kami, Lord. Tugunin mo aming mga dalangin. May karamdaman, pagalingin mo kami, lutasin mo problema, pagpalayan mo kami sa material, pinansa, hospital na bagay. Panginoon, tulungan mo kami, remove the belief and doubts from us for the children, Lord. Help the singers to the problem. Bless them so much, my Lord, financially, physically, spiritually, my God. Strengthen their faith, Lord God. Hallelujah. Remove their poverty in their life right now, Lord. To the first leading prayer of the beloved pastor. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Ipatong kamay niyo sa ulo. Habang isa nakataas, manalangin tayo. Upang malapay ng babang kapangyarihan mo sa litan sa masandang ito. Hallelujah. I bid the pop darkness. Rebuke nyo. I bid the pop demons infirmity to sink us out in the might of Jesus. Be healed that thou. Bless the chilling pinam, silly person, remove the vice, the problem, the poverty, heal the sickness, the problem, poverty, Lord, from them. In Jesus' name. In Jesus' name. Bless them so much, my God. In Jesus' name. Amen and amen. Pa sa Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos, mga mahal. Tayo tumayo, tindog kita, bayo kamot, singgit kita tatlo kabisis, alins ng tagipusoon kinang kusog na pagsinggit. Help us, Lord! Help us, Lord! Help us, Lord! Amen. Salamat sa ating Panginoon. So, diri po natapos ang atong mensahe, bulig sa Ginoo. So, yatagong panahon sa atong beloved brother Ali, sa more announcement po. Praise the Lord. Praise the Lord, glory to God. God bless po, beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Hallelujah. At mga minamahal, purin po ating pinakamalapino na pinagpala po tayong lahat sa hapong ito, mga minamahal. Amen? Everybody say, praise the Lord. Glory, glory to God. Hallelujah. At mga minamahal, bago po sa ating mga announcement, kukuha muna tayo nating special love offering. Hallelujah. Para gamitin ito, mga minamahal, sa ating ipapatayo na fasting house para sa mga brother, mga minamahal. Hallelujah. At sa ating mga baguhan, hindi po ito kayo obligado. Hallelujah. Kundi kung kayo rin ay kinakatok na malapit niyo puso upang magbigay sa magitan ng special offering, mga minamahal, dyan ay makita nyo lubos rin kayong pagpapalain ng ating pinakamalapit. At upang pagpapalain nating pinakamalapit natin pagkaloob na special offering, papanangalinginan po natin ito, mga minamahal, sa aking beloved co-worker, beloved brother Ronel Alonso. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Dakilang mapagpalang namin Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pantamis pangalan mo. Pinakamamahal at pinsuso ng dalangin ng aming beloved pastor, Bilis na Medang Propeta. Mahal Panginoon, narito po muli yung mga kaanakan, mahal Panginoon, na pagkaloob ang special love offering, mahal Panginoon, sa marami pang proyekto na gagawin sa loob ng pastoral house, ang mga church improvement, mahal Panginoon. Sa bawat kamay na magbigay, mahal Panginoon, pagpalain mo po, mahal Panginoon, ibalik mo sa kanila mga kalibong bisigit pa sa kanilang inaasahan, mahal Panginoon, pagpalain mo ang kanilang trabaho, negosyo, anuman nila tatangkilik sa buhay, at pagpalain mo rin ang mga walang maibigay, mahal Panginoon, sa kawalan. Pagpalain mo sila, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord.